Good morning po. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Samantalang sinabi ni Jesus ang mga bagay nito, may dumating na isang pinuno ng Hudyo, lumuhod ito sa harapan niya at sinabi, kamamatay lang po ng aking anak na babae, ngunit sumama lang kayo sa akin at ipatong ang iyong kamay sa kanya ay mabubuhay siya. Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, dahil hindi ang kanyang mga alaga. Sumunod din ang isang babae na may 12 taon nang dinudugo. Lumapit ito sa lingkuran ni Jesus at humipo ang kanyang laylayan na damit, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling na. Gumaling si Jesus at pagkakita niya, sinabi ng kanyang anak, lakasan mo ang iyong loob, pagagaling ka ng iyong pananal. Nooy hindi gumaling ang babae. Noong dumating si Jesus sa bayan ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng flauta at ang mga maraming itong nagkakaingay. Sinabi niya, magsilabas kayo. Hindi pa patay ang bata, natutulog lang. At siya'y pinagtawanan nila, ngunit nang mapalabas ng mga tao, pumasok siya, tinawakan niya ang kamay ng batang ito. Ito'y bumangon at ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupain ngayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Teammates, sa verse po na ating binasa sa Matthew chapter 9 verse 18 to 26, makikita po natin dito na it's all about faith, pananampalataya. Ano po? At ako'y naniniwala na walang himala sa taong walang pananampalataya. Teammates, dalawang kwento lang sa Matthew chapter 9 verse 26, pero isang katotohanan. Si Jesus tumugon sa pananampalataya. Ako lang po ay nagbigay ng 3 points. Una, nagsimula lahat sa pakikinig. Sabi sa Romans 10:17, kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pagkinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan salita ni Kristo. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pagkinig. Amen po. Yung babae na 12 years na dinudugo, pagod na, pero nakakarinig siya tungkol kay Jesus at dahil doon na po sa puso niya yung tapang na sabihin, mahawakan ko lang damit niya, gagaling ako. Teammates, ano pinakinggan mo ngayon? Kasi kung ano ang pinakinggan mo, yun yung magiging hawak mo sa Diyos. Pangalawang points, kahit maliit, kaya ang bundok. Sabi sa Matthew 17:20, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung ang magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka rito hanggang doon at ito'y lilipat. At sa inyo hindi mangyayari ang anumang bagay na hindi kaya. Anong ibig sabihin ni Jesus dito? Hindi literal na bubuhatin ng bundok Ginamit ni Jesus yung bundok para sabihin, walang problemang masyadong malaki pag may pananampalataya ka sa Diyos. Amen? Kumusta ang faith natin? Baka mas malaki pa ang pride natin kaysa sa faith natin. Aray mo. Si Jairus, bundok, yung problema niya. Patay na anak niya, sabi ng mundo, wala na. Si babae, bundok din. 12 years na sakit, ginudugo siya. Pero pareho silang lumapit. Si Jairus lumhot at sumigaw. Si babae, tahimik na humawak lang. Iba laki ng sigaw, pero isang Jesus ang tumugon. Bakit? Kasi hindi sa laki ng faith mo nakadepende si Lord. Nakadepende siya sa laki ng Diyos na pinaniwalaan mo. Amen? Resulta, gumaling yung babae, bumangon yung bata,
inilipat ni Jesus yung bundok. Points number 3. Kung walang pananampalataya, hindi kalugod-lugod. Sabi sa Hebrew 11:6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Tandaan po natin, hindi natin ma-replace ang Diyos kung wala tayong pananampalataya sa Kanya. Teammates, hindi hinahanap ni Lord yung perfecto mong dasal. Ang hinahanap niya yung tiwala mo, yung dalawang bagay, maniwala ka na may Diyos at maniwala ka na tutugon siya. Kaya nung humawak yung babae, hindi siya sinaway. Tinawag pa siyang anak. Nung pinagtawanan si Jesus, pinalabas niya ng lahat ng duda at binuhay niya yung bata. Kaya ang hamon ko sa ating lahat ngayon, kung feeling mo si Jairus ka ngayon, yung huli na, lumuhod ka pa rin. Kasi kay Jesus, walang patay. Ang meron lang, tulog lang. Kung feeling mo, yung babae ka ngayon, yung pagod na, tahimik na, humawak ka lang. Kasi si Jesus, hihinto para sa iyo at sasabihin niya, anak, lakasan mo ang loob mo. Pinagaling ka ng pananampalataya mo. Pakinggan mo, maniwala ka, humawak ka. Kasi doon magsisimula ang himala. Amen? Tanong ko lang sa puso ng bawat isa sa ating ngayong umaga. Ikaw ba si Jairus na kailangan lumot? O ikaw ba yung babae na kailangan lang humawak kay Jesus? So, check natin ang ating mga sarili. Yun lamang po, and God bless everyone.